araw po mga kapatid. Usapan po natin kung paano po natin mapapalago ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng bagong daan. Pinaulit po natin ang bagong daan po ay isang komunidad kung saan pinagsisikapan po natin na ang mga kasapi nito ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan po ng tapat na pagmamahal sa Diyos. At itong pagmamahal sa Diyos ay maipakikita po lamang natin sa ating pagmamahal sa ating kapwa. Ngunit alam po natin mga kapatid na maraming balakid upang maisakatuparan ang misyon na ito. Sapagkat paulit-ulit na sinasabi po natin na ang kalaban po natin dito ay mismo ang ating sarili. Sapagkat alam po naman natin mga kapatid na ang tao ay merong likas na tinatawag na pride sa kanyang sarili. Yung bang ayaw po natin masaktan ang ating ego. Kaya hindi natin matutunan ang magpakumbaba sa ating kapwa. Hindi po natin matutunan na mahalin ang ating mga kaaway. Katulad po ng sinasabi ng Diyos na kung talagang mahal po natin siya, ay mahalin natin ang ating mga kaaway. Gawin natin ang gusto nating gawin ng ibang tao sa atin. At huwag nating gawin ang ayaw nating gawin ng ibang tao sa atin. So in other words, loving God is loving people as we do love ourselves. In fact, loving God is loving people even more than we do love ourselves. Sapagkat love entails sacrifices. At kailangan nating magsakripisyo in the name of others. So, ang ibig sabihin niyan, instead na ang sarili po natin ang ating papaboran, mas gusto nating paboran ang ibang tao sapagkat yan po ang essence. That is the essence of sacrifice. Doing what we can do for others instead of doing it for ourselves. Yan po ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, ito po ang tunay at malakas na pundasyon ng isang komunidad kung saan matatamo po natin ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sapagkat along the way, iiwasan po natin ang magkaroon ng paglalamang sa bawat isa. Iiwasan po natin na baliwalain ang kapakanan ng ibang tao. Iiwasan po natin na higit na pagbigyan ang ating sarili kaysa ibang tao. Kaya po dito sa bagong daan, mga kapatid, atin pong ipinanalangin sapagkat mahirap po gawin ito. So ipananalangin po natin na ito ay ating matutunan as a way of life. Kung ang bawat kasapi po ng bagong daan
ay magiging ganito ang pananaw sa buhay. Sigurado po na matatamo natin ang tunay na pagkakaisa, ang tunay na pagtutulungan, at ang tunay na kaunlaran para sa lahat. Kaya nga po mga kapatid, alam po natin mahirap gawin ito. But then we will try our best to do it, sapagkat alam po natin na ito lamang ang solusyon sa mga problema natin. Alam po natin na ito lamang ang tunay na magiging daan tungo sa kapayapaan ng ating bansa. Minsan po, hindi talaga natin maiwasan ang i-criticize, lalo na ang may mga katungkulan sa ating pamahalaan, sapagkat kailangan pong punahin ang kanilang mga gawa. Hindi po nangangahulugan na kapag ginawa natin ito ay hindi na po natin sila mahal o hindi na natin mahal ang ating mga kababayan. Rather, we do it with sacrifices in the sense that we criticize people, especially in the government, because of our care for the government. At naniniwala po tayo na kung hindi natin gagawin ito, lalo pong mapapahama ang ating mga kababayan. Kaya po, bagamat minsan ay nagiging mapanganib ang pagpuna, because it might expose us to danger of being accused of sedition. Ginagawa pa rin po natin because we do care for the genuine interest of the people. But along the way, in the process of doing it, we will try ourselves to be more civil, to be more human, and especially we will try to be godly as much as possible with our criticism, avoiding what are seditious words and something that can make them angry, instead of learning what really is good for the people. So dito po sa ating mga kritisismo laban sa pamahalaan, pagsisikapan po natin mga kapatid na tayo po ay maging makadiyos sa paraan ng ating pagpunta with sincere desire ng nais talaga po natin ay magbago ang pananaw, lalo na ng mga leader ng ating pamahalaan, be it national or local, nang sa gayon sa kanilang pamamahala sa ating bayan, maging una sa kanilang tungkulin ang tunay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, sapagkat ito ang tunay na pagmamahal sa Diyos, tunay na paglilingkod sa sambayan ng Pilipino ang walang halong kasakiman. So dito po sa ating misyon, pagsisikapan po natin ito mga kapatid, at atin pong pagsisikapan din na mahikayat lalong-lalo na ang ating mamamayan na makipagtulungan sa ating misyon
mabuo ang isang makajus na lipunan kung saan ang mga kasapi nito ay tunay na nagmamahalan sa isa't isa at merong malasakit sa isa't isa sapagkat nakikita nila ang larawan ng Diyos sa kanilang kapwa. So ito po mga kapatid ang ating mission. At dito po hikayatin natin ang bawat isang nilalang ay maging instrumento tungo sa pagbabago na nais natin marating. Ang bawat nilalang ay akuin ang nais nating pagbabago. Akuin niya sa kanyang sarili. Gawin niya sa kanyang sarili ang naisang gawin ng iba para sa kanya. Alam po natin na mahirap gawin ito. Ngunit hindi po tayo magsasawa na atin pong gawin ang mga bagay na kailangan. Tulungan po tayo ng Diyos mga kapatid na siyang may lalang ng lahat at higit na makapangyarihan kanino man. Kaya alam po natin na tayo ay magtatagumpay sa ating layunin na maitayo ang makadiyos at makataong lipunan sa ating pamamanan saan man tayo naroon. At ito po ang misyon ng bagong daan. Ito po ang misyon ng bawat kasapi ng bagong daan. Simulan ang tunay na pagbabago sa ating sarili, sa ating mga tahanan, at sa ating pamayanan, saan man tayo naroon. Marami pong salamat at magandang hapon sa lahat.